papalitin na lang natin yung ating praise and worship later. Meantime, pwede tayo mag-aral ng salita ng Diyos kahit na brown out. Dahil meron man tayo mga flashlights. Bible ba? Meron tayo? Okay, lahat ng may Bible. Palakpakan natin. Sige, labas natin ating mga Biblia. Sabi ni Mami Sirina, na-encourage ako doon. Buti raw tayo, brown out lang. Sa Israel, gera. Amen. Sa chosen nation of God ay may digmaan. Especially sa Gaza. Diba? Kung saan yung kalaban ng Israel ay mag-ati sa kanila. At pinupulbo sa ngayon ng Israel ang kalaban. Okay, so kailangan natin ng ano ngayon, medyo focus dahil maalinsangan. Anyway, tenga ang ating gagamitin at pananampalataya. So, ipag-pray naman na ni Sister Lai ang ating service. So, dadako tayo sa ating feeding ng salita ng Diyos. Wala tayong transparency today. So, gamit din tayo ng alas ng tenga. Maglabas tayo ng ballpen maybe and notes to take down insights and revelations from God para hindi natin malimutan. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Ready na ba kayo? Handa na ba kayo? Tanong nga natin ating mga katabi, handa ka na ba? Okay. Pag-expect nga ako kung lahat tayo may Bible. Yun. Salamat sa mga may Bible na hawak. May dala. Kung iba siguro, Bible sa cellphone. Ano? Sige. So, isi-share ko sa inyo mga kapatid today ay isang topic na palagi namang napapanahon. This is about God. God's characteristic. Mga katangian ng ating. Isa sa mga katangian ng ating Panginoon na talagang napaka-importante sa ating mga buhay. The grace of God. Ang topic na ito, sinare ko previously. Last midweek service, binulay namin ito. And God's will to all of us, to the rest of us, ay makarating din po sa atin ang salita ng Diyos, ang mensahe ng ating Panginoon. Pinamagatan po ito na the graciousness of God. Yung kindness, mercy, compassion, o sa Tagalog ay biyaya ng Panginoon. Ang pagiging mabiyaya ng ating Diyos. Ang pagiging gracious ng ating Panginoon. Ang passage natin ay sa Psalms 18 verse 1 hanggang 15. Kaya sorry pinaglabas ko kayo ng Bible. Sinecheck ko lang naman talaga kung tayo nadalang Bible. But then, hindi ko na kayo hilig na basahin natin ito ng sabay-sabay sama-sama dahil sobrang haba. Pero our exposition ay nakapaloob sa ating passage na ito. And of course, hindi natin pwedeng hindi tayo pwedeng hindi mag-cope ng verse sa ating passage. So, kukuha lang tayo ng ilan mga key verses na magbibigay susog o linaw o emphasis sa atin kung topic for today, which is about the graciousness of God. Sabi nga po natin, graciousness of God. Pagiging gracious ng ating or yung kanyang graces. Yung passage na yan, mga kapatid, Psalms 18 verse 1 to 15 ay naglalaman ng mga pagsamba na ginagawa ni King David as well as yung kanyang pag-witness sa mga tao around him
And praise God, hanggang sa ating panahon, si King David ay nakakapagbahagi hindi lang ng kanyang tunay na pagsamba sa Diyos, man din ay ang kanyang pag-witness, as well as yung marami niyang testimonies about the grace of God. Yan po ang laman ng Psalms 18. Lalo pa sa mga blessings na tinanggap niya sa Panginoon, sa mga victories niya, sa napakarami niyang kaaway, ay kanyang ipinapahayag sa ating teksto today. So, just like us, these days, ang Panginoon ay nag-expect din sa atin na tayo ay may pagsambang ginagawa sa Diyos. Usual sa atin yung sumamba sa Diyos. At at the same time, ginagawa din ng Iglesia ng Panginoon ang mag-witness, mag-testify, mag-share, magpatotoo about the graciousness of God sa ating buhay. So yan po ang nilalaman ng ating passage sa pamagitan po ni David. Na sa panahon ito, nung sinulat niya to ay, nung sabihin niya to, pa-i-install lang niya as a king. Namatay na si Hari Saul, wala na. So nakaluklok na siya sa trono. Kaya siya po dito ay talagang thankful sa Panginoon. Sige, pakisara na po natin. Salamat, di ko ni si Gigi, dumating ka. Sulit yung video. Kung di ka dumating, magduro ka talaga. Salamat. Hindi ng ilaw, ng aircon. So, napakabuti. Napaka-great. Ayan ang topic natin ngayon, the graciousness of God. Ayan, naging gracious sa iyo ang Panginoon. Ganon din sa amin. So, David in our passage ay nagte-testify about the goodness of God, the graciousness of God, especially sa mga ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. So, today, i-share ko sa inyo ang ilang mga paghahayag, pagde-describe ni King David about the graciousness of God sa kanyang buhay. Parang tayo, maybe, a lot of us, ay may masasabi na napakabiyaya ng Diyos sa aking buhay, in this area, ginawa niya to sa akin, inalis niya sa akin to, dinagdag niya sa akin to. Those are God's graciousness sa ating buhay. So, last midweek service, challenge ko mga kapatiran na magbigay tayo, magsaysay tayo ng mga naging graciousness ng Diyos sa ating buhay. So, tignan natin kung paano ipinahayag, dinescribe ni King David ang graciousness ng Diyos sa kanyang buhay. It is when, number one, when David calls on God, God delivers him. Na nung si David ay tumawag sa Panginoon, nanalangin, dumulog, nakipag-commune, siya ay dineliver ng Panginoon. Ibig sabihin ng deliverance ay siya ay pinalaya ng Diyos sa kanyang kinakaharap na mga kaaway, panganib, mga threats, mga problems, mga struggles, burdens. Yan po ang pinapatungkulan dito. Na nung si David nag-pray sa Panginoon, kasi may situation siya, dineliver siya ng Panginoon. Hindi ko na kayang basahin, i-quote sa inyo ang verse 1 to 18, pero pumili ako ng isang talata na makikita rin natin kung saan na-emphasize ang punto na to. Na nung si David ay tumawag sa Diyos, manalangin, dineliver siya ng Panginoon. So answered prayer siya. Kinatagpo ng Diyos ang kanyang pangangailangan at kahilingan. Kasi sa verse 3, it says there, David said, I call to the Lord who is worthy of praise and I am saved from my enemies. So ito pala ang nagagawa ng isang taong di lang may relationship sa Diyos, kundi pagka nanalangin, tumawag, tinutugon ng Panginoon. Kinakatagpo ng Diyos ang kanyang pangangailangan. Siya ay iniligtas sa pinakamabigat na pangangailangan at problema ni Haring David during this time. Walang iba kundi ang maligtas siya sa panganib o sa kamatayan. So, si David, alam natin na nung siya po ay tinawag ng Panginoon,
sa kanyang paglilingkod sa Diyos, hindi naman puro blessing, tagumpay. Meron siyang marami at iba't ibang mga naranasang mga inconveniences, difficulties, problems, trials. Andiyan na yung talagang pati ang buhay niya ay nanganganib talaga from time to time. Ang kanyang problem ay side by side. So marami. Siguro mga pagsubok sa buhay, kahirapan na hindi pa natin nararanasan. Pero dineliver siya ng ating Panginoon. Ang naging buhay ni David, even if meron siya mga difficulties, ay hindi lang naghatid po ng tagumpay sa mga tao, sa kaharian, sa Diyos. On the other hand, ang kanya pong buhay ay may malaking naging impact, lalo na sa kanya mga kaaway. Especially kay Haring Saul, di po ba? Na-insecure si King Saul sa kanya, naiinggit, ayaw siyang bigyan ng pagkakataong magamit ng Diyos, makapanungkulan birang hari, magamit ng Panginoon. At ang naging dating niya sa kanya mga kaaway, especially kay Haring Saul, ay parang bagyo, parang lindol. Di ba? Ganyan tayo pagka may mga tao tayong na-encounter o kilala, di ba? Na dahil sa kanilang grabing giftedness, success in life, o kaya ay impact sa tao na positive, isama na natin yung kanilang mga halimbawa ay kahinaan o limitasyon na ang dating ay parang matindi, mabigat, di po ba? Kaya nga, di ba, minsan may mga taong, baka nasabihan na rin kayo nito, o kaya may nasabi tayo sa isang tao na ang arrival niya ay bagyo. May nasabihan na pa tayo ng ganyan na ang tindi ng arrival mo, parang bagyo. Ayan, ganun po. O kaya parang lindol. Bakit? Kasi nakakayanig. Di ba? Mga taong ganyan na ang dating sa atin dahil sa kanilang beauty, sa kanilang giftedness, dahil blessing sila, magaganda nilang katangian, o man din ay mga kapintasan, ang dating ay parang lindol. Ano po? Kahapon po, lumindol yata. O nung isang araw, mahina lang. Naramdaman ko habang ako'y nagpe-pray. Pero si David ay kinumpara ng Biblia na isang taong hindi lang matindi ang impact sa tao dahil sa kanya mga kabutihan, kundi even sa kaaway. Mga Kristiyanong kagaya natin ay pwede po na maging gano'n ang arrival na sa ibang tao. Na ma-appreciate nila, sasaya sila, mapiplease sila, sila ay mabibless. On the other hand, kung meron namang hindi maganda na magagawa, it's the same. Pwedeng grabe ang impact nun, hindi malilimutan, nakakasakit ng damdamin, nakaka-devastate, nakaka-destruct, nakaka-humiliate, parang dinaanan ng bagyo siguro ang isang tao. Nayanig o parang dinaanan ng bagyo. Kaya nga sa ating passage, mga kapatid, mapapansin nyo po, especially sa verse 1 to 18, ang mga metaphors na ginamit po ni King David describing God sa kanyang grabing mga katangian na sa kanya ay nagbigay po ng mga pagpapala, naging biyaya sa kanyang buhay, such as the word rock, fortress, shield, horn. Na ang ibig sabihin ay puro positibo to, na ang Diyos sa kanyang buhay, ang dating ay parang bato na napaka-effective na kublihan, sanggalang, kalakasan, stability, safety, fortress na isang muog, kublihan, stronghold, shield na protection. Ito po yung mga description ni David about God. Na sa kanyang buhay ay masasabi niyang graces o graciousness ng Panginoon. The horn there, mga kapatid, ay siguro ito yung isa sa mga gusto kong i-emphasize today dahil bihira po natin to na pag-usapan. Of all, parang self-explanatory, ano po, yung shield, fortress, rock, but the horn, mga kapatid, ay may dalawa pong ibig sabihin. In the Bible, yan po ay, di ba, ang una na description ng horn, kung pupuntahan mo ang iyong dictionary, yan ay sungay. Sungay ng hayop na pamprotekta rin ng mga hayop yan. Pandepensa nila yan.
pamatay nila yan. Armas ng hayop yan, yung sungay. Pero sa buhay po ng mga lingkod ng Diyos sa Israel, during this time, ang horn po ay ginagamit sa iba't ibang mga bagay. Halimbawa, ang horn ay ginagamit din po nila na lalagyan po ng oil. Tapos yun po yung pang-anoint nila sa katawan, sa tao, pag ini-install. Ang horn ay ginagamit din na nagsisimbolize din yan ng warning. Ang horn din ay ginagamit po nilang signal. Sa ating panahon, parang sirena. Yung wangwang, sa digmaan, ganyan po. Hinihipan po nila yung horn. May horn po na may sistema sila dyan o may horn na pag hinipan nila, nagbibigay ito ng malakas na tunog, iba't ibang klaseng tunog, at yun yung signal nila para umatake, umatras, o kaya ay gawin yung kanilang strategy. Sa ating panahon, parang ano po yan, yung megaphone o microphone, signal, tunog. Yan. So, we can see that horn ay napaka-useful sa buhay po ng bayan ng Diyos, lingkod ng ating pa. Especially to David, ginamit niya to na metaphors about God sa kanyang buhay. So can you imagine these metaphors that emphasizes God's beauty, characteristic, power, blessings, na hatid kay David sa kanyang mga pinagdadaanan at sa kanyang situation as a king, newly installed king. So, ang Diyos, no wonder, was able to deliver David sa kanyang mga problema, sa kanyang mga situation na hindi maganda o mabibigat. Bakit? Nakita ng Diyos na siya ay hindi lang naging mapalad, pinagpala ng Panginoon, kundi nag-reciprocate siya sa Panginoon. Yan po ang isa sa hinahangad ng Diyos sa kanyang mga anak. To you and me, people of God, in this modern time. Alam niyo po, si David, kaya po siya nagtagumpay din, pinagpapala ng Panginoon. Of course, ang simula, pinagpala siya ng Diyos, di ba? Isa siyang pastor lang, kabataan, bunso, talagang nobody. Pero Diyos ang nanguna na magpala sa kanya. Pinili siya, tinawag siya, pinagkaluban siya ng kalakasan, and many more na blessings. And because of that, siya po ay may ginawa. Ayan. So nananatili ng Diyos sa ating buhay ay ganun po. Di ba? Siya ang unang umabot sa atin. Siya ang nagligtas sa atin. Binigyan niya tayong pananampalataya. In-enlighten niya tayo sa kanyang word. Kaya nakilala natin ang Diyos na mapakinggan natin ang preaching, ang salita ng Diyos. Pero, God expects His people to reciprocate. May gawin, may responsibility. And David, mga kapatid, that is why sa ating passage, pinagpala siya ng Panginoon kasi meron po siyang mga ginawa from then on nung siya'y pagpalain ng Panginoon. Ano po, nagkaroon siya ng deep, fervent na pag-ibig sa Panginoon. Minahal niya ang Diyos na unang nagmahal sa Kanya. Niligtas siya, pinili siya, naglagak siya sa Panginoon ng maalab na pagmamahal, pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. Pag-asa, lalong-lalo na sa mga unfavorable na mga situation ng kanyang buhay from then on. Ngayon na siya ay hari na sa ating passage, even before maging hari siya, after maging hari siya, sa panahon na ito ng ating passage, siya po ay may pinagdadaanan pa rin ng mga mabibigat na situation in life, na nanganganib ang buhay niya, pero nanatiling tapat ang Diyos sa kanya. Naging gracious ang Diyos sa kanya. Kasi ang kanyang buhay, in the past, until sa mga kapanahon ng sumunod ng kanyang buhay, na-spare ang kanyang buhay. Hindi po pinahintulutan ng Diyos na siya ay mamatay sa kamay ng kanyang mga kaaway. Siya po ay naliligtas palagi sa mga panganib, kaaway, sa mga patibong, sa mga iba't iba na threat sa kanyang buhay. At bukod doon, may binuksan ng Diyos sa kanya na iba't iba, marami, malalaki na mga ministry opportunities. Hindi lang po sa kanyang family, sa kanyang constituents, kundi sa buong bansa, sa buong Israel, ay binigyan siya ng napakadakilang ministry ng ating Panginoon. Hindi lamang para maging tagapanguna nila as king, kundi spiritual na leader nila, mga kapatid. So, that's ministry. Great ministry po yun. So,
Si David, mga kapatid, ay nakita natin na may dinescribe in verse 1 to 18 na grabing graciousness ng Panginoon sa kanyang buhay. Una na ay nung tumawag siya sa Panginoon, manalangin, makipag-commune, dumulog, dineliver siya ng ating Panginoon. Ang pangalawa po na dinescribe ni David sa ating passage na graciousness ng Panginoon is that when David obeys God, He rewards him. Nung ang Haring David ay sumunod sa Diyos, ni-reward siya ng Panginoon. Siya ay binless ng Panginoon. Kasi sa verse 20, sabi po dyan, "The Lord has dealt with me according to my righteousness," David said. "According to the cleanness of my hands, He has rewarded me." So, yung pong word na righteousness dyan, mga kapatid, ay bunga ng pagsunod ni David sa Panginoon. Hindi po natin makikita ang literal na word na obey. Kasi ang ginamit ko po sa second major point natin today is that when David obeyed God, he was rewarded. Although wala po dyan tayo makikita, no, na specific na word na obey, pero that word, righteousness, pagiging matuwid, nagkaroon siya ng katuwiran sa harapan ng Diyos, ay bunga ng pagsunod ni Haring David sa kalooban, utos ng ating Panginoon. Kasi sabi dyan, "The Lord has dealt with me according to my obedience, according to my righteousness. According to the cleanness of my hands, He has rewarded me." Cleanness of hand ay nagsisimbolize po yan sa kanyang pure motives, sa kanya pong dalisay na puso, sa kanya pong katapatan sa Panginoon, sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. That is why he was rewarded by God. So, ang makikita po natin, mga kapatid, na napakaganda pong mensahe sa bawat isa po sa atin today on that thought is that kung paano po tayo makipag-relate sa Diyos, doon po nakasalahit, nakadepende ang treatment, ang blessing o curse o kung ano ang response ng Diyos sa ating buhay. Because si David po sumunod sa Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Ano ang response ng Diyos? Ni-reward siya. Kaya nga ikaw, ako, kung paano tayo makipag-relate kay Lord, kung paano tayo mag-respond kay Lord, kung paano tayo magpahalaga sa Diyos, kung paano po tayo maglingkod sa ating Panginoon, doon nakabase ang pakikipag-relate din naman ng Diyos sa atin. No wonder, a lot of people, mga kapatid, nagsasabi, ang buhay ko talagang walang meaning, gusto ko nang mamatay, gusto ko nang mag-deviate, gusto ko nang mag-compromise, gusto ko na tumigil, gusto ko na sundin ko ano yung gusto ko, bagamat ang kalooban ng Diyos ay ganito. Bakit? Kasi puro problema na lang, puro pagsubok na lang, puro kalungkutan na lang. Because that is what we can see na respond ng Diyos sa Kanya, binibigay ng Diyos, pinapahintulot, kasi hindi siya nakikipag-relate ng maayos sa Panginoon. Kaya nga, di ba, kapag tayo, halimbawa, as people of God, faithful naman tayo kay Lord, naglilingkod, nagpapakatapat, pero may panahon na tayo po'y nagkasala, nagkamali, kahit pa hindi sinasadya, di ba? Most of the time, makaka-experience tayo ng consequences, di ba? Parang merong balik agad. Ang word ng sanlibutan is karma, pero sa atin, mga kapatid, ay discipline. To God's people, disiplina, o kaya ay tapik, o kaya ay paalala, o kaya ay suffering, na ang resulta ay sa ikabubuti naman natin bilang mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. So the way we relate to God determines how the Lord relates to you and me. Kaya, the wisdom there is that if we want God to relate to us accordingly, appropriately, blissfully, graciously, we need to do something. We need to obey God. Kailangan natin sundin ang Kanyang mga utos, kalooban sa ating mga buhay. At importante, alam natin kung ano yung utos niya, kung ano yung kalooban niya. So we have the Bible para malaman natin ang Kanyang mga kautos at kalooban. Aside from
important, nakikinig tayo ng preaching of God's Word. Mas importante yung tayo mismo, sinasaliksik natin ang kalooban ng Diyos through His Word. Kaya napaka-essential, meron tayong Bible, at kung may Bible tayo sa ating mga tahanan, hindi lang natin yan dito dapat binabasa, inaaral, kundi everyday ng ating buhay, sa paggising pa lang, if possible, nagbabasa na tayo. Hinahanap na natin ang kalooban ng ating Panginoon. Diyan natin malalaman ang kanyang utos, instructions, ang kanyang sovereign will sa maraming area ng ating buhay. At yun yung ating susundin. Kaya maraming tao siguro hindi nakakasunod because of ignorance. Kasi nga hindi nagbabasa, hindi nakikinig ng preaching, hindi dumadalo sa gawain, hindi nakipag-commune sa Diyos, hindi nakikipag-relate. That is why, unknowingly, they sin against God. Akala nila tama yung kanilang ginagawa. Kasi yun yung nakita, narinig, naituro. Kaya yun yung kanyang response, yun yung kanyang decision, yun yung kanyang actions na ginagawa. Pero, not knowing, napaka-importante ng obedience sa utos, kalooban ng Panginoon. Especially sa light ng Scripture o ng salita ng Diyos. Because the way we relate to God, the way we give importance or give obedience to the will of God, determines how the Lord relates to you and me. So, si David, mga kapatid, no wonder, sa ating passage makikita po natin ang iba't iba po niyang strength, katangian, response sa Diyos. Such as si David po, nakita ng Diyos, kaya pinagpapala niya, ni-reward niya si David, kasi nakita ng Diyos na si David ay mahabagin. Siya po ay tapat. Siya po ay mapagtitiwalaan. Siya po ay humble. Siya po ay may pusong dalisay. At siya po ay mapag-alaga na klase ng tao, kahit kanino man. Maliit, malaki, bata, matanda, mayaman, mahirap, ang kanya pong puso ay kagaya ng puso ng isang shepherd na hindi lang maprotekta, mapagpala, mapagmahal, kundi willing itaya ang lahat, maging ang kanyang buhay para sa tao at kapurihan ng Panginoon. So, it is so important na may makita ang Diyos sa atin. As I've said, pinagpala siya ng Diyos. That is why, may dahilan siya para mahalin din ng Diyos, pagpalain din ng Diyos, tumawag sa Diyos, sundin ng Diyos. Di po ba? So, same is true with you and me. Ang mga katahing ito, importante na sa atin, mapasa atin, patuloy po nating magawa, mapayabong, nang sa ganon, makaasa po tayo ng reward. Because as I have said in this major point, second major point, how David described the graciousness of God is that kaya siya ni-reward ng Panginoon kasi sumunod siya. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka kasi. Palagi. Amen? Palagi. Amen? Basta may alam tayo, kalooban ng Diyos, utos ng Diyos, sundin natin. Pastor, ang hirap kasi it's a matter of relationship, it's a matter of dignity, it's a matter of leaving someone behind. It's a matter of parang baka mawalan ako ng kaibigan, ng trabaho, ng negosyo, ng opportunities, ng privileges. So, ang hirap po, Lord. But you know what? Wala kang bibitawan, isasakripisyo, isusuko in exchange of obeying God's will na hindi kayang ibalik even many folds ng ating Panginoon. That is our God. Our God is a rewarding God. Kung ikaw, tayo, bilang magulang, di ba? As human being, we know how to reward people. The least is we appreciate them. The least is siguro, tinatapik natin, sinasaluduhan, sinesenyasan ng thumbs up when they done good things. Pero, di ba? The very strong na appreciation na pwede natin gawin is to reward a person. Anak, asawa, magulang, kasama sa trabaho, superior, anybody ay pwede po nating pagpahayagan ng ating appreciation, recognition, pasasalamat, pagkilala by way of reward.
Di ba? Mga anak natin, pag nakita natin, o sino man, di ba, na nagiging napakabuti, dilingkod sa Diyos, wala ka namang hinihiling, nagbibigay, tapos ay talagang lumalakad sa daan ng ating Panginoon, nagpapakatapat. Di ba? We reward those kind of people. Napaka-importante, kailangan ng tao yun. Ang ma-recognize, ma-appreciate. Tayo rin naman ay ganun, di po ba? We really want to do that. Na mag-appreciate, mag-recognize, mag-reward, magbigay ng something. Token maybe, gift maybe. Ano yan parang expression niya ng ating pagkilala sa kanyang ginagawang mabubuti, magandang katangian, lalo na ginagawa niya para sa ating Panginoon. That's God in the life of David. Si David na kinakitaan ng Diyos ng magaganda pong characteristics. Meron po siya, maraming ginawang Diyos sa kanya, pero siya rin naman ay meron pong iginanti. Meron siyang ginawa, inalay sa ating Panginoon. Hindi lang ang dalisay na pag-ibig, kundi ang maraming katangiang ito na kanya pong in-exercise, pinakita, in-express, dinevelop. Kaya ang Diyos po hindi nawala ng pagre-reward sa kanyang buhay. Ang katapatan ni David, hindi po natin matatawaran. Talagang siya po ay nagpakatapat. Though, may panahon na siya po ay naging unfaithful sa Diyos, pero generally speaking, si David as king ay nagtapat, naging napakatapat sa Panginoon. Kaya nga, ang Diyos naging tapat din sa kanya. Ang Diyos ay naging mapag-alaga sa kanya. So yan po ang gusto natin, di po ba mga kapatid? So ang gandang inspirasyon ni King David na kaya naging tapat ang Diyos sa kanya, hindi siya iniwanan, ni-reward siya, pinangalagaan siya ng Panginoon, it's because nanatili po siyang tapat sa Panginoon. Kaya napakaganda ng maging tapat sa ating Panginoon. Not just to anybody around us, but most of all to our God. Because if we want God to be faithful to us and to care for us, we must be faithful sa atin pong Panginoon. Kaya ang Diyos po, galak na galak kay David. Nagde-delight ang Panginoon kay David. Kagaya ng isang magulang na nagde-delight sa kanyang anak, na nakikita niyang kanyang anak, sumusunod sa kanyang instructions, at hindi nagiging pasaway, hindi pabigat, hindi liabilities, hindi prodigal son, kundi anak na sumusunod sa kung anong katwiran, kalooban ng Diyos, utos ng magulang, and most of all, nag-grow. Hindi lang physically na nag-grow, kundi spiritually, morally, ay nag-grow, nagmamature. Di ba? Kaya nga tayo bilang magulang, kapag ang anak natin medyo nakita natin hindi nag-grow in this area, o kaya ay medyo nagiging pasaway at times, tayo ba'y nagiging masaya? Of course, naapektuhan tayo. Malungkot tayo. Pero kapag siya naman ay, di ba, nagiging blessing, nagiging maayos na anak, nagiging righteous, faithful sa Panginoon, di ba, masaya tayo. Amen. Kaya kung may mga anak pa tayo, di ba, na hindi pa natin kasama sa pananampalataya, napakagandang maging kagaya natin sila. Gawin natin ang lahat para sila din naman ay maging kagaya natin, may pananampalataya, nagdilingkod sa ating Panginoon. That's the only way for us to be delighted sa atin pong mga anak. Ganun din naman ang Diyos. Magde-delight ang Diyos sa atin, not just to David, kapag nakita niya na tayo po ay nagmamature, nag-grow. Hindi yung pa-decline, pa-deteriorate. Amen? Dati, consistent tayo, pagdalo, then later on, parang padalang na ng padala hanggang sa mawala na. Hindi po ganon. Hindi po magde-delight ang Panginoon doon. Kung tayo po, by heart talaga, maglingkod ngayon, so, hindi magde-delight, kundi madi-disgrace, malulungkot ang ating Panginoon, ang ating magulang in the faith. Kapag tayo po ay nag-waver, nag-dwindle, kung tayo po ay nag-compromise, at hindi na nag-o-obey sa kalooban. Kaya hindi tayo makakaasa ng reward. That is why. Kaya sa halip na makabuo tayo ng tore, guguho, ang ating mga pangarap, ang hirap abutin. Ang mga pagpapala, nagiging pagpapalo. Ang mga hinahangad nating tagumpay, nagiging kalugihan at pagkatalo. No wonder
because obedience is affected. But look at David here. Because he obeyed God, no wonder God rewarded him. Tanungin natin ating mga katabi, gusto mo ng reward kay Lord? Then obey. We must obey. Sundin mo ang utos ng Diyos, bulayin mo ang kanyang salita, mag-pray ka, dumalo ka ng gawain, ipamuhay mo ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos. Mahirap minsan, magpatawad, kung yan ang utos ng Diyos, gawin natin. Tanggapin ng tao, sino man siya, ano man siya, gaano man kadilim ang kanyang nakaraan, gaano man kasama ang kanyang sinasabi, ginagawa. But God said, love your enemy, we should obey. Mahirap, Pastor, ang nararamdaman ko ay galit sama ng loob. But never ever forget that with God, nothing is impossible. Walang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya ng Diyos idagdag sa iyo ang kalakasang wala ka, kaya rin mang alisin ng Diyos ang kahinaan mo na nasa iyo. Because our God looks to your heart. Looks to what you've been doing. For Him especially. Look at David. Nung nakita ng Diyos na siya ay merciful, compassionate, faithful, loving, honest, pure in heart, pure in motive, what God did? He rewarded David. So the key is that tayo po ay sumunod kung gusto natin ng reward mula sa ating Panginoon. The last but not the least, the description po ni King David sa graciousness ng Diyos sa kanyang buhay is that when David submit to God, He equips him. Nung si David ay magpasakop sa Diyos, may konting difference po yung obedience, di ba, sa magpasakop. So medyo iba po ito. The word submit is really somewhat challenging. Kasi yung obedience is that kung wala namang utos in this area, what would you obey? Pero ito, mga kapatid, submission covers a lot of things, many things. Submission. Submission to, not just to God's will, submission to authorities, submission to what God requires, submission to not based on our emotions and likes and desires, kundi sa kabuuan ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Including areas ng ating buhay. Maybe habit, gawi, kaisipan, damdamin na kailangan nating ipailalim, isuko, isubmit sa kalooban ng ating Panginoon. If we want equipping, if we want to be strong, if we want to grow, if we want to be stable, we must submit everything, our whole life, to our God. Kasi sa verse 30 hanggang 32, pinili ko po ang ilang mga phrase po sa 2 talata na to o sa 3 talata na to. It says here, He is a shield for all who take refuge in Him. It is God who arms me with strength. David said. Sabi niya, si Lord ay sanggalang ko, shield. Si Lord ay shield sa lahat ng sa Kanya ay nagsasubmit, nagpapailalim, nagpapasakop, ginagawang refuge ang Panginoon. So, I saw it na synonym. Na ang ibig sabihin ng refuge yan, taking refuge sa Panginoon ay submission. Pagpapailan, pagpapasakop, yung pinapakover natin sa Panginoon, ang lahat-lahat, hindi lang ating buong buhay, even our future, ay isinasubmit natin sa kalooban, sa pamamahala, kapangyarihan, pangunguna ng Panginoon. Kaya nga, sabi dyan ni David, it is God who arms me. That is equipping, mga kapatid. That is strength. That is a bit preparation sa Kanya. Na nung magpasakop siya, ano ang napasa Kanya? Equipping. Being prepared. Being trained. Being complete sa pangangailangan bilang lingkod ng Panginoon. So, si David ay na-equip, mga kapatid, dahil nagpapasakop siya sa Panginoon. Pero ang equipping niya, mga kapatid, ay hindi po instant.
ang equipping ng Diyos sa kanya, pagpapatatag sa kanya ng Diyos ay gradual, progressive. Kasi nangyari ang pag-equip ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng mga pinahintulutang pagsubok ng Diyos sa kanyang buhay. In the past, in His present time, and even in His future, doon nakapaloob ang pagpapatatag ng Diyos kay David. Equipping. Bakit? Kasi sa mga dinaanan po niya mga difficulties, mga dangers, mga pagsubok, kabigatan, pagbagsak, pagtatagumpay, ay marami po siyang natutunan. Marami po siyang naging lessons learned. And that made David so equipped, especially to be a king. Most of all, to be God's servant. Most of all, to be God's minister. Na-equip siya. Kaya tayo po, kung may mga pinagdadaanan sa buhay, even if pagkukulang, kasalanan yan, lalo na kung mga pagsubok, mga trials, wag po nating i-detest yan. Kaya hindi po tayo nagre-rebuke ng pagsubok, kahirapan, lumayo ka, lumayas ka. In Jesus' name, we don't do that. We're not supposed to do that. Dahil ang mga yon ay may hatid po na katatagan. Si David po, kaya nabigyan ng Diyos ng equipping, katatagan, by way of allowing those trials, difficulties sa kanyang buhay. And that made him equipped for God's service. To be a king, an effective king sa kanya pong bayan na pinaglilingkuran, especially sa ating Panginoon. So, tayo po ay ganyan din. Sa ating Diyos na sinasamba, pinaglilingkuran, nais niya tayo po'y ma-equip. At isang paraan ng Diyos, matuto tayo sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. Amen? Yung bang sabi nga tayo ay nagtatanda. Di ba? May mga ganyan tayong tao siya sabihin, kaya ngayon magtanda ka na. Ang ibig po sabihin nun, matutunan natin yung aral, yung lesson, yung katuwiran, yung marapat, yung katotohanan, yung kalooban ng Diyos sa pinagdaanan natin na whether it be pure na pagsubok o kaya kahit pa tayo po ay nagkasala, but still, we have lessons to be learned, to learn from those experiences in life. At dapat natatandaan. Dapat nagtatanda. Kapag ang isang karanasan, bunga man ng kasalanan o hindi, o mere pagsubok ng Diyos, tapos tayo po ay nagkamali ng approach, ng decision, ng action, di ba? Ang word is, dapat magtanda. We should never, ever do it again. Pag paulit-ulit nagagawa, paulit-ulit din po tayo magsisisi. Hanggang sa isang araw, talagang ma-develop tayo in that area. Alam niyo po, nung tinawag ako ng Panginoon, I'm sure may mga ganito ang karanasan sa atin, na nung tinawag tayo sa Panginoon ng Diyos, nasa libutan Maraming bisyo. Sino po mga may bisyo dati dito? Hindi mo madaling i-give up Hindi madaling alisin. Nakasanayan mo yan for 20 years, 30 years. Ako po, 27 years po ako na nagbisyo, nanigarilyo. Yan ang buhay ko talaga. Kaya nung tawagin ako ni Lord, isa po yan sa aking struggle. Paano ko to tatalikuran instantly? Hindi kaya. So, to many, gradual. Pero, di ba? As long na hindi ka susuko talaga, gaya ng paninigarilyo, hindi naman po instant na naalis ko yan. Pero hindi po ako sumuko. Pray ng pray. Lord, tulungan niyo po ako. From time to time, we fall. We commit sin. But never ever compromise na talikuran na lang, hindi ko kaya, Lord. So, pamuhay ko na to. Wala rin namang magagawa dito. We have to really confront, be decisive sa isang kasalanan, sinful habit, na gusto nating maalis, pero patuloy natin nagagawa, but just go on. Go on praying, repenting, confessing, and you know what? One day, the Lord will bless you. The Lord will give you strength. The Lord will provide for you. Ganyan po ang ating karanasan sa ating Panginoon. David ay nagsasabi po niya sa atin na siya ay in-equip ni Lord. Bakit? Everyday siya nagsasubmit sa Panginoon. Papasakop sa Panginoon.
it takes time for David, for you and me to be equipped. Ako po, nandito. Hindi, kayo po, nandyan. At tayo po, saan man tayo naroroon ngayon na level, hindi naman tayo nandyan before, agad-agad. Di ba? It took time para tayo mag-mature, mag-grow, magamit ng Panginoon, magkaroon ng mga opportunities, privileges, mga resources, enabling, wisdom, victories in life. Dumaan ang panahon. Nagkaroon muna ng mga equipping, preparation ng Diyos. May mga pinahintulutan ng Diyos. Even yung pagbagsak ay paraan ng Diyos para po tayo maihanda ng Diyos sa isang kalooban niya na kung saan magiging hindi lang tayo kalugod-lugod sa Panginoon, kundi kagamit-gamit bilang God's servant. Si David po, sa ating passage, through time, ay na-develop, dinevelop ng ating Panginoon para maging great, not just great warrior, kundi maging compassionate na leader ng Israel na may isa pang magandang katangian. Not just God made him a great warrior, a compassionate leader, but a godly man. Maka-Diyos na tao. Hindi lang makatao, hindi lang makabayan, hindi lang patriotic, hindi lang makakalikasan, kundi most of all, siya po ay maka-Diyos na tao. Why? Because David submitted to the will of God. Kaya nga, makikita natin, pinagkatiwalaan ng Diyos si David ng maraming blessings, hindi lang kaligtasan, deliverance, reward, kundi ng promotion. Di po ba? Naging hari po siyang tunay. At marami pa siyang naging mga accomplishment, victories in life. It's because he submitted to the will of God. At siya ay napagkatiwalaan ng napakalawak na hindi lamang kaharian, dominion, kapamahalaan, trono, authority, kundi higit sa lahat, ministry, spiritual ministry. Sa tao, para sa Diyos. So, one good insight, mga kapatid, na magandang tumatak sa atin sa buhay ni Haring David is that siya po ay isang tao from being an ordinary man hanggang sa siya maging famous, king na po but still, he was able to submit to God. Ipinapailalim niya palagi tuwina ang kanya pong sarili, kalooban, kalagayan sa Diyos. So only those who are under authority, God's authority, could exercise authority. Kahit sa company, kahit sa school, kahit sa negosyo. Di ba? We need to submit to those in authority. Kaya nga napipili para maging supervisor, yung marunong magpasakop sa kanyang bisor. Para maging manager ka, kailangan maging submissive ka sa management. Sumusunod ka sa patakaran. Ginagawa mo duty mo para pagtiwalaan ka ng position, ng promotion, magkaroon ka ng incentive, and pahawakin ka rin ng kapangyarihan, authority, o position sa isang company. Same is true in our service to God. In the church of God, ganun din po. Kung tayo po ay makita ng Diyos, may submission sa parent, sa teachers, sa ating local officials, sa leader ng simbahan, sa gobyerno, lalo na sa ating Panginoon. Ikaw, yung klase ng tao, pagtitiwalaan ng Diyos ng authority. Sabi sa katabi mo, magkaka-power ka. Huwag kayo tatawa ha, baka ibang power yung ating iniisip. Amen? Magkaka-authority ka. Not just inside your homes, our church, and lalo na sa gawain, kalooban ng ating Panginoon. Inside and outside our church. Because those who are able to submit to the authorities, sila, most likely, yung pwedeng mag-exercise ng authority eventually. Di ba?
Para maging good leader ka, dapat maging good follower ka. Napaka-importante po. So, I would like to emphasize 3 things, mga kapatid, on this topic. The graciousness of God. Ang graciousness ng Diyos na yan, dinescribe sa atin ni David. Ano po yung una? The description niya sa graciousness ng Diyos, i-emphasize ko lang po para mag-sink in po sa atin. God delivers when we call on Him. Yan po yung number 1 major point natin. So to emphasize that, mga kapatid, dito natin makikita na napaka-importante talaga yung hindi lang relationship with God, faith sa Panginoon bilang tagapagligtas ng ating kaluluwa, kundi bilang source ng atin pong deliverance. Deliverance. Somehow, baka meron tayong mga entanglements. Meron tayong mga hindi kayang i-overcome, isuko, iwaksi na mga habits, attitude, kaisipan, way of life, lifestyle, hindi kalooban ng Diyos, naggawi natin, mga kapatid, na hirap tayo, struggle tayo dyan, nag-strive tayo, at palagi tayong bumabagsak dyan. Pero maganda pong encouragement to. In the life of David, kaya nga po, yung ating prayer, dapat consistent, quality, at hindi po natin binabaliwala. Amen. Yung bang, kaisipan na, alam naman ni Lord ang pangailangan ko. Ang Diyos naman ay mahabagin, mapagpala. So, we leave it to God. We leave to God everything. Without knowing that obedience is so important. Look at David. Hari. Pero, blessed na siya mga kapatid. King na yan. Nagpe-pray pa rin. Nakipag-commune pa rin sa Diyos. Tumatawag sa Diyos. Hindi lang sa panahong may matinding pangailangan, pinagdadaanan. Even if kapag ka siya po ay masagana, masaya, matagumpay, lumalapit pa rin sa Diyos. Tumatawag pa rin sa Diyos. Nananalangin pa rin sa Diyos. Nagpupuri, nagtitestify. Siya po ay nag-witness pa rin. Naglilingkod pa rin sa Diyos. He is a king. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang hari? Mukha bang reyna? Akala lang natin yon. Kasi cute siya, di ba? Pogi siya. May glory siya. Pero, ang layo natin, mga kapatid, kay David. Nakakapangliit si Haring David. Sa kanyang mga katangian, commitment, submission, obedience. Pero, we can do the same. That kind of characteristic na meron si David ay pwede rin pong mapa sa atin. Yung kanyang pagiging merciful, faithful, honest, pure, obedient, submissive, mapanalangin, ay possible po sa atin. So, kung gusto natin ng deliverance, kalayaan sa kasalanan, katagumpayan sa ating mga struggles and burdens, we need to really call upon God. Meron tayong matatawagan. Hindi 911, hindi si best friend. Of course, more than those people around us, importante sa atin, we know makakatulong sa atin, pwedeng gamitin ng Panginoon. But above all things, above anybody else, is God. Maganda, kay Lord muna tayo unang tumawag, bago kay kumare, kay kumpare, bago kay brother, sister, kay pastor. Sa Diyos muna. At ang Diyos ang kikilos para sa iyo, gagabay sa iyo. Kung saan ka niya bibigyan ng deliverance, ng victory. Number 2, emphasis is that God rewards when we obey. Ayan po, di ba? Kung gusto natin ng reward, incentives, blessings, victories, all sorts of blessing na gusto natin, nakikita ng Diyos, kailangan natin, naaayon sa Kanyang kalooban sa ating buhay, we need to obey. Pagsunod.
obedience. Paglakad sa daan ng ating Panginoon. The last but not the least, God equips when we submit to Him. Ang Diyos nagpapatatag. Gusto ng Diyos patatagin tayo, i-prepare tayo, maging trained po tayo sa pamagitan ng marami niyang kapahintulot at papahintulot sa ating buhay, mabuti man o masama. But the price is for you and me to submit to God, to God's will, to God's commandment, to God's instruction. Para hindi po natin madaling malimutan itong mga pinag-aralan po natin, tandaan nyo lang po yung acrostic word na cause and re. Ayan. Yan po yung nabuo ko dyan na acronym para hindi madaling makalimutan. Madaling maalala. Cause equals dre. Letter C means call or prayer. Letter O is obedience or obey. Letter S is submit, cause. Anong resulta? Dre. Deliverance, reward, and equipping. Cause and dre. Sabi mo sa katabi mo, dre, cause ha. O, di ba? Parang padre. Yeah. Parang friend. Di ba? Kapatid. Kumpare. Okay, dre, cause. Amen? These are God's will for you and me today. That's grace of God. Ikaw, kapatid, ano ang mga graces ng Diyos na naranasan mo sa iyong buhay? In the past, until now. Isa na, mga kapatid, is in-spare ng Diyos ang ating buhay. Ini-spare ng Diyos ang ating buhay every day. You know what? Tayo po ay exposed every day sa dyablo. Sa dyablo na hindi ka lang gustong ibagsak, pahinain, hadlangan sa paglilingkod sa Diyos, pananampalataya, kundi ang buhay mo makuha niya. Sabi sa katabi mo, gusto kayong patayin ni Satan. Gusto po tayong kitilin niya. Because Satan or the devil came, di ba? Para mangwasak, di ba? Para magnakaw, para ano pa? Yung pangatlo, para pumatay. Hindi lang ng pananampalataya, kundi ng buhay. So every day, kung ilang taong ka na ngayon, 50, 60, 40, 30, 70 years old, ganyan nakahaba ka iniingatan ng Diyos. Hindi kanya hinahayaang mapatay ni Satan. Doon pa lang, mga kapatid, sa buhay pa lang, every day, napaka-gracious na po ng Panginoon. Tingnan natin ating mga katabi. Di ba? Mas healthy siya ngayon kaysa dati. Kaysa noon. Ang ibig sabihin, masasarap kinakain. Hindi lang 3 beses ang araw. Pinapakain tayo ng Diyos, mga kapatid, every day. Nagpo-provide ang Diyos sa atin. Ang trabaho, negosyo, pagkain, pangailangan, material things, a lot of things. May pamilya tayo, may church tayo, may pananampalataya, may Diyos. We have a lot of blessings from the Lord. So God is so gracious to us. Amen? God is so gracious to us. Ngayon, compared to a lot of people out there, ngayon, ang dami po, sa nila ginugugol ang panahon nila. You're blessed, nasa tamang lugar ka. Gawain ng Panginoon. Marami siguro nag-i-invite sa'yo, pero ang pinagbigyan mo, ang Panginoon. Ang sinunod mo ang Panginoon ngayon. That is God's grace ng Panginoon sa iyong buhay. Makasunod ka sa Kanya, makapagdesisyon ka, mapili mo ang priority today, and that is God, to obey God, to glorify God in your life. So God is so gracious. Everything is God's grace sa ating buhay. Kaya ano po ang paraan para masumpungan natin ang deliverance, reward, equipping, katatagang kalakasan, training, kasanayan na kailangan po natin. Graciousness of God. Amen? By way of calling to God, obeying God, and submitting to our God. Manalangin po tayo. Let's rise up. Let's come to God in prayer, mga kapatid. Makipag-usap tayo sa Diyos today. Tayo po'y magkumpisal sa Diyos. Humingi po tayo ng tawad. If we feel na hindi pa tayo tiyak sa kaligtasan ng ating kaluluwa,
kung babawian tayo ng buhay ng Diyos today, we need to come to God because God said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me, Jesus said. Nung si Eva at Adan po magkasala, napahiwalay sila sa Diyos. And the Bible said, all have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayang espiritual sa impyerno. Kaya tayo po, lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan, ng tagapagligtas. At hindi po relihiyon, hindi mabubuting gawa, hindi edukasyon, hindi pagiging mabait, ang paraan para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ating Panginoon tagapagligtas. Because God said in His Word, yet to all who receive Him, to all who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kung walang pananampalataya, pagtanggap kay Kristo, pagtitiwala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ang isang tao never na magiging anak ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. John 3:16 said, sino man ang manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos kay Kristo, siya ay pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Siya hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Time comes sa piling ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante, ngayon, maglagak tayong pananampalataya sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagkilala sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, pagsisisi, pag-amin, pagkukumpisal sa ating mga nagawang mga pagkakasala, at pagsusuko ng ating sarili sa ating Panginoon for His glory. That from now on, we commit to overcome anything that gives God this grace. That we commit to obey God para pagpalain tayo ng ating Panginoon. Because God requires something for you and me na gawin sa ating Panginoon. In return, bilang reciprocity, bilang ganti, dahil nilikha niya tayo, binuhay niya tayo, nililigtas niya tayo, binibigyan tayo ng ating Panginoon pag-asa, kalakasan, kagalingan, karunungan, katagumpayan in life, ng pag-asa in life. So, God expects His people, you and me, na susunod, magpapasakop, maglilingkod, magtitiwala, magpapagamit sa ating Panginoon. Hallelujah. Let's come to God in prayer. And let me pray for you. And please, come to God in prayer. Seek God's grace in your life. His mercy, His love, His transforming power in your life. The enabling na nagmumula sa makapangyarihang salita ng Diyos. Sa makapangyarihang Espiritu ng Diyos. Sasayo pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Presensya ng Diyos tatahan sa iyong puso at buhay. Makakasama mo hanggang wakas. Presensya ng Diyos, Espiritu ng Diyos. Let's come to Him, our God who is so gracious, merciful, so kind, so loving. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po. Sa inyong salita, pinahayag po sa kalagitnaan today. Thank you for revealing unto us your great characteristic, Lord, of being gracious to your servant David, to your people in the Scripture, past, present, man din sa aming kalagitnaan. Telling us, Lord, that you are our sovereign God, most powerful God, the God, source of everything that we have, the source of everything that we need. We come to you, Lord, by faith, looking at you as our Lord and Savior ng ay mga kaluluwa. We confess to you our sins, Lord, nagagawa namin sa isip, sa salita, sa gawa, sa motibo, deliberately, unintentionally.
kasalanan na patuloy po naming nagagawa, Panginoon. Lord, forgive us. Grant us, Lord, enabling power, victory, na ito po ay matalikdan, may suko sa inyo, maaming kasalanan, hindi po ninyo kalooban. At ang makita namin magawa, malakaran na yung kalooban po ninyo. By your power, by your mercy, by your grace, by your miracle, Lord, for you are our miraculous God. Our God, Diyos na mga imposible mga bagay. Kung paano nyo nilikha ang vast heavens, kung paano nyo kami nililok, pinormahan sa sinapupunan na yung mga ina, kung paano, Panginoon, na ang lahat ng bagay sa mundong ito, nilikha po ninyo sa pamagitan lamang ng inyong salita. Nalikha, lumitaw, nag-exist ang lahat. Naniniwala kami na kayo ay Diyos. Tunay na Diyos. Buhay na Diyos. Totoong Diyos. Ang Diyos hindi man namin nakikita. Subalit, nararamdaman, nararanasan, nangungusap sa amin sa pamagitan ng inyo pong banal na salita at Espiritu Santo. We recognize you, Lord. We acknowledge you. We have faith in you. We place our faith in you. And we come to you by faith, seeking your grace, more of your infilling sa aming mga buhay by the power of your Spirit, to guide us, to lead us, to protect us, to grant us victories, rewards, privileges, enabling, discernment, shield, rampart, the God na sana po all the more mag-delight sa aming mga buhay sapagkat makikita nyo na kami po ay submissive sa iyo, obedient sa iyo. May mga katangiang nagmumula sa iyo. Kaloob po ninyo, dinevelop nyo po sa amin through time at patuloy nyo pong idadagdag ng mga kalakasan sa amin ayon sa inyong salita at kalooban. All for your glory. Maraming salamat aming dakilang Diyos. I pray for these people of yours. Ang puso, pangangailangan, kaisipan, kalagayan, hindi nyo lang nalalaman, kundi ninanais na maabot, makatagpo, may pagkaloob. Panginoon, dalangin ko po ng bawat isa sa amin today, patuloy pong makaranas ng inyo pong biyaya, pagpapala, kahabagan, katagumpayang sa inyo lamang nagmumula. Salamat po. Inangkin namin ang inyong mga blessings, ang inyong graciousness, ang inyong mercy, ang inyong pong protection, ang inyong pong dalisay na pag-ibig, ang inyong kapangyarihan sa inyong mga buhay by your word and by your spirit. Hanggang wakas, na pangakong mapangahawakan, salitang hindi magmamaliw, ang inyong na banal na presensya sa inyong mga buhay, ang inyong pong pakikipisan, Panginoon, sapagkat apart from you, we can do nothing. And without you, we are completely nothing. We give glory to you, our Most High God. We invoke your awesome presence in our lives and midst, in our hearts. Continue, Father, to reign in our lives and midst, now and forever. All for your glory. This we pray. In Jesus' holy and mighty name. Amen. Amen. Amen.